domestic muna tayo ngayon. Pupunta tayo sa Boracay. Boracay. Meron na palang carousel dito. Chinek yung QR code namin. Seat number daw namin to dun sa boat. Nandito na kami sa Henan Regency Resort. Ito kami nag-stay for 3 nights. Tapos, ito na yung kabuuan ng room. Nasa dulo yung CR niya. Nandito na naman kami sa airport and domestic muna tayo ngayon. Pupunta tayo sa Boracay. Boracay. Kapag domestic, ibig sabihin dito lang within the Philippines kayo pupunta, hindi kayo lalabas ng bansa. And kapag domestic lang, hindi na kailangan ng travel tax, hindi na kailangan magbayad ng travel tax, hindi na rin kailangan mag-e-travel at hindi rin kailangan ng passport. Kahit anong valid ID, pwede yan. Pero kung passport lang yung valid ID nyo, okay din naman yan kahit yun lang yung dalhin nyo. Pero kung wala kayong passport at may kasama kayong bata, tapos yung bata walang kahit anong valid ID, pwede na yung copy ng birth certificate. Yun na lang ipapakita nyo. Pasok na tayo dito sa domestic departures. Magkatabi lang yan, domestic and international. Meron namang sign doon, so huwag kayong magkakamali. Bago kayo pumasok dito, prepare nyo na yung boarding pass nyo and yung ID nyo, valid ID. Kung wala pa kayong boarding pass, check-in kayo dun sa check-in counter. Pero kami, nakapag-online check-in na kami. Pag nakapag-online check-in na kayo, ayan, screenshot nyo na lang. Pwede na yan. Hindi nyo na kailangan i-print. Ito na ipapakita nyo. I-scan nila yung QR code dyan. Pero kung meron kayong check-in baggage, kailangan nyo pa rin mag-bag drop doon. Kasi bibigyan kayo ng tax. Siyempre, kailangan nyo i-check-in yung luggage nyo. Pero kami, wala kami check-in luggage. Kaya dire-diretso na kami. Kalampas na kami sa security check. Bawal kasi ata mag-video doon kasi parang last namin, nasita ako sa security check. So, lahat lang ng gamit, pinapalagay sa bag, ID, cellphone, tapos kapag mayroong iPad, mga tablets, laptop, kailangan ilabas sa bag. Tapos may dala pala kaming tubig na sa water tumbler. Inalaw naman nila, siguro kasi may kasama kaming bata. Pero konti lang naman yun, maliit lang. Tapos, iba yung lane para sa mga may kasamang bata, PWD, senior. May nag-a-assist naman doon na kapag may kasamang bata, dito po kayo sa lane na to para gano'n. Wala pang naka-assign na boarding gate yung flight namin. So, hanap muna kami na makakainan. Most likely, mamaya yan, mga 8. Kasi 8:40 yung boarding time namin. Dito muna kami pumuesto sa tabi ng kiddie lounge para makapaglaro muna si Gray Gray habang nag-order si Daddy. Ayun si Daddy nakapila na sa Henlin. Diyan kami laging bumibili ng pagkain kasi nga malapit lang dito sa kiddie lounge. Habang kumakain kami dito si Daddy, nagagawa siya noong Boracay Let's Go PH para mas mabilis kasi pwede nang online yung magbabayad ng environmental, terminal fee, boat fee, para pagdating doon, scanan ng QR code tapos dire-diretso na. Kasi baka maraming tao, news namin baka maraming tao kasi based sa social media, ang dami kong kakilalang nasa Boracay ngayon. So, inis ko baka maraming tao. Tapos, weekend pa. Kaya, para sure, magganyan na tayo. Let's go! Start na yung boarding! Gray-Gray! Tatakit si Gray-Gray ng hinga kasi maingay. Tapos medyo maambon pero maaraw naman. Hinahiram na nila kami ng payong kasi lumalakas yung ambon. Meron na palang carousel dito. Ayan. Dati kasi wala. Yung baggage claim nila, as in galing dyan, bababa lang nila. Pero ngayon meron na silang carousel. Hi! Andito na kami sa Katiklan Airport. And nakapanibago yung changes kasi naka-aircon na dito. Tapos yung baggage claim area, meron na carousel. Meron na rin ganito, mga bilihan ng mga sombrero, dry bag, mga aqua flask. Meron din mga bilihan ng mga pagkain. Pwede kayo mag-avail dyan ng mga Boracay transfer. Ayan, yung diretsyo na hanggang dun sa hotel. Pero kung DIY, dito kayo kaliwa. Tapos, sundan nyo lang tong pedestrian.
Ito, may mga ganyan. Tapos papunta to sa tricycle terminal. Dito yung tricycle terminal. Tapos dito kayo magbabayad ng tricycle. 75 each yung bayad sa tricycle. Grade wala pang bayad. So kami dalawa lang ni Dati. Tapos yung pila ng tricycle, nandun na rin sa tapat ng ticket counter. And may nag-a-assist naman. Andito na tayo sa Jetty Port. And may mga nag-a-assist dito. Tinatanong kung naka-iPass or let's go. Pag iPass ata dito, dyan. Tapos pag let's go daw, diretso na doon. Wow, ang ganda na ng ano nila dito. Meron ng x-ray machine. Tapos, ang ganda na ng mga ticket counters. Kung wala pa kayo nung let's go, pwede kayong dito mag-register. Ayan, meron silang mga QR code. Tapos, pwedeng dito na rin kayo magbayad. Pero pwede rin namang online. Doon mas maganda kung sa bahay pa lang, nakagawa na kayo nung let's go. Para dito, hindi na kayo pipilan, hindi na kayo mag-fill out. At least sa bahay pa lang, ready na. Tapos pinapunta kami dito kasi chinek yung QR code namin. Tapos binigyan kami nung parang printed. Tapos binigyan kami nito, seat number daw namin to dun sa boat. Nakasakay na kami sa boat and dalawa lang yung naka-assign na seat number sa amin kasi si Gray Gray wala pa siyang bayad doon sa Let's Go app. Unlike kapag mag-DIY ka na dito ka bibili, parang pwede namin bilhan si Gray Gray ng seat sa boat. Kasi ganun, I think, parang sa pagkakaalala ko, ganun yung ginagawa namin lagi. Sa mga environmental, terminal fee, wala pang bayad yung bata. Pero pag sa boat, nilalagyan namin si Gray Gray ng seat. Kasi nga, para tatlo kaming nakaupo. So, mabilis lang naman yung biyahe. Parang 15 or 10 minutes lang naman. Pero para mas komportable lang, ganun, para hindi kami siksikan. So, ayun lang yung nakita naming disadvantage kapag naka-let's go. Or baka merong way para mabilhan ng boat ticket online. Pagka-exit dito, meron ng mga e-trike dyan. So, pwede kayong solo or maghintay kayo ng mga kasabay. Hi! Nakasakay na kami dito sa e-trike. Diretso na to sa hotel. Nandito na kami sa Henan Regency Resort. Dito kami mag-stay for 3 nights. And ang binayaran pala namin dun sa e-trike is 200. Galing na yun sa port hanggang diretso dito. Pero I think mag-iba yung presyo nun. Depende kung saang hotel kayo. Kasi sa pagkakaalala ko, last year ata yun, dun lang kami sa Station 3, 150 yung binayaran namin nun. Pero syempre, parang last year pa yun, baka nagtaas na rin sila. So ayun, tanong nyo na lang doon sa tricycle kung magkano bago kayo sumakay. 11:55 na ngayon. Nakapag early check-in kami. Walang extra charge na hiningi sa amin. Pero may extra charge si Gray Gray kasi 5 years old. Hindi ko alam kung anong age specifically. Pero 5 years old. Siningil na kami ng magkano? 750 per day. Per day yon. So, yun yung naging charges namin. Kasi nga, siguro dahil sa breakfast, kaya may charge na si Gray Gray ng ganon sa room. So, ito na ngayon. Room tour na namin kayo ng mabilisan bago kami umalis for lunch. So, ito yung pinto ng room. And dito pala kami sa ground floor. So, yung bintana namin is nandito sa gilid. Yung view niya is yung labas na papuntang beach na. Tapos, dito sa side na to, merong workstation, vanity area, merong salamin dyan, may table. Tapos, may mga ano lang dito, note. And then, may drawer na wala namang laman. Tapos, merong chair. Sa right side, merong table and dalawang chair. Merong lamp dito. Tapos, ito na yung kabuuan ng room. Nasa dulo yung CR niya. So, ito yung mga kama. May isang bed doon na single. Tapos, ito parang queen ata to or double. Tapos, merong table dito sa gitna.
Nandito yung lamp, merong phone, meron din mga outlet and switch. Tapos nandito yung remote and then may pen and paper. Tapos may drawer lang din sa baba. Sa tapat ng kama, sa gilid ng vanity area, nandito yung TV and then may cabinet dito. Dito nakalagay yung parang mini bar. Sa drawer, merong mga mugs, glass, kutsarita, creamer, mga kape, tea, drip coffee nga yung nakaano. Tapos dito sa baba yung electric kettle. Ayan. Tapos sa kabilang side naman yung ref. Ang laki ng ref nila compared sa mga usual na mini ref. Tapos dito sa tabi, merong lagayan ng luggage. And then dito naman tayo sa dulo, merong full-length mirror. Tapos merong open cabinet dito. May provided na payong, hanger, tapos safety deposit box. And then yung maleta namin, dito na namin nilagay. So yung mga drawers lang din dito. Pero wala namang laman. And then ito yung CR. Pagpasok ang bubungad sa inyo is yung bathtub. Antara nga may pa-step pa siya. Pero medyo parang delikado yan sa kids. Kasi nga may pa-step pa. Tapos meron dito phone. And then sa taas yung mga towels na provided. Tapos dito sa gitna yung sink. So, merong salamin dyan. Dito sa gilid, may towel. And then, may provided ng toiletries, dental kit, shaving kit, shower cap, cotton buds, moisturizing lotion, relaxing bath foam. Pang ano ata to? Pang bathtub. Tapos, merong soap dito sa kabilang side. May tissue and merong hair dryer. Dito sa left side yung toilet, meron namang bidet, may tissue, and meron ding phone. And then, ito yung shower area. Yan, may soap nakalagay dito. Pero may provided naman ng shampoo and conditioner. Tapos meron siyang ganitong shower na ditanggal. Tapos meron din sa taas. Binook namin to sa Klook. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. And kung magbubook kayo dito, gamitin nyo ang promo code na WIDATZN Klook to get exclusive discounts. Marami pang klase ng room types dito ha. Meron yung mga may balcony na may view ng pool. Mas maganda yung mga ganon pero mas pricey ata yun. Kasi ito 3,000 plus lang namin nakuha. Tapos parang last minute pa. Last week lang tayo nag-book, no? Parang oo, kasi ang ginamit namin flight dito sa Boracay is yung natitirang Sebpas namin. So medyo last minute talaga. Kaya, buti na lang, may nakuha pa kami na murang room. Kasi dito sa Henan, usually nagre-range 4-5 pataas. Nakailang stay na rin kami dito sa Henan Regency. I think, pangatlo or pang-apat na ata. And, okay yung experience dito. Kaya gusto namin bumalik. Kasi nga, hindi pa namin to na, I think, parang hindi pa namin na-vlog na talagang thorough vlog. Sobrang tagal na rin kasi nung last na, kailan ba yung last natin? 2 years ago ata, no? Meron palang deposit dito sa Henan Regency na 2,000 per night. Pero consumable naman yan. Pwede nyo gamitin sa food, room service, sa mga services dito like massage, pwede. Tapos kung ano yung natira, i-refund nyo pagka-check out. Pero kung hindi nyo naman nagamit, buo nyo siyang ma-refund. So example sa amin, 2,000 per night, 3 nights kami dito, 6,000 yung binayaran naming security deposit. Tapos may option pala kayo kung cash or card. Pero kapag card, matagal siyang mare-refund kasi syempre bank to ano yung usapan dyan. So yung cash yung pinili namin para pagka-check out, makuha agad namin yung refund na security deposit. Tapos ito pala yung bayad namin kay Gray Gray. Nakalagay 2,184. Pero sabi kay Daddy, sabi ba sa'yo 750? Baka mali yung pagkakatanda niya kasi dinivide ko by 3, 728. So baka 728 per night lang yung charge sa bata. Ayun lang, lalabas kami kakain kasi nga alas 12 na. Mag-lunch muna tayo. Tapos, ano ba? Pahinga. And then, magsiswimming tayo. Lakas ng alon sa dagat, Maampun kasi. Sana mamaya or tomorrow mas okay na yung panahon. Meron kasing bagyo, yung bagyong Ramil. Pero nasa north banda. So baka lang to ngayon. Kasi based sa weather app na chinek ni Daddy, maganda dapat yung weather this weekend. Tsaka sa mga nakaraan, di ba, nag-check kasi ako ng mga vlogs, mga posts. Kasi nga may mga nakikita akong ang daming nandito. So hopefully, bukas mas maganda na yung weather. Lakad lang kami ngayon, papunta dun sa Paris Hilton para mag-lunch. Dito lang siya, along the beach lang. Dito na kami sa Paris Hilton. Lumalakas na yung ulan. Ito na yung order namin. Sa akin, tapsilog. Kay Gray Gray,
chick silog, chicken. Tapos kay daddy naman, adobo. Let's eat! Nag-order din sila ng strawberry. Ano to? Strawberry banana? Strawberry banana shake. Strawberry peanut. Strawberry peanut. Tapos kay daddy naman, avocado peanut. So, nagbayad na kami and 1,095 yung total namin. 3 meals and 2 shake. Lumabas na kami ulit. Nag-nap time lang si Gray Gray. Parang 1 oras or 1.5 din ata yung nap time niya. And medyo umaambon pa rin. Makulimlim. Hindi ko alam kung tapos na ba yung sunset or walang sunset. Kasi makulimlim. Pero ano pa lang naman, 4:48. Hahanap muna kami ngayon ng bilihan ng shake. Kasi balak sana namin mag-snacks. Kaso parang alanganin na kasi magdi-dinner na rin kami maya-maya. Eh baka mamaya hindi na kumain si Gray Gray ng dinner. Baka mabusog na siya sa snacks. So ano na lang, fruit shake. Pangtawid gutom. Hindi na kami sobrang gutom na gutom. Pero alam mo yon, alanganin yung oras kasi ng interval pa dinner. Kasi kapag walang laman ng tiyan ni Gray Gray, eh mag-aano siya, mag-iiba yung mood niya. Kapag gutom na gutom siya, kapag pinaabot mo siya ng gutom na gutom talaga before dinner. So ngayon, pang laman tiyan lang muna tayo. Tapos, mag-swimming kami and dinner na. Ayun na, may fruit shake. Yun yung nakita natin ata kanina. Parang nag-mix yung mamon at chocolate. Mamon? Tsaka chocolate? Opo. Is it sweet or sour or bitter? Sweet. Sweet? Yes. It's good. Ito sa akin. Kami ni Daddy, hati na kami dito. Mango shake. Tapos kay Gray Gray, chocolate shake. Nabutol ka siya ni ate. Tapos na kami agad. And lumalakas na naman yung ulan. Pero diretso naman na kami ngayon dun sa Henan. Tapos mag-ano kami, mag-swimming. Doon na lang muna kami sa swimming pool. Dito kasi low tide. Tapos medyo malakas yung alon dahil sa hangin. Tsaka, di ba, hanggang 6 ba or 7 PM lang yung beach. So at least dun sa hotel, kahit gabihin kami, pwede kami mag-swimming doon. Hi! Andito na kami sa swimming pool. Dito kami sa Pambata. And lumalakas pa rin talaga yung ulan. Pero okay lang. Kasi naulan naman na kami kanina. Meron silang ano, parang water gun. Ano ba tawag dyan? Pambomba ng tubig. Babi lo. Mas lumalakas na yung ulan. Nababasa na tayo ng ulan. Nababasa na tayo ng ulan. Grabe naman. Ba't kasi October tayo? Okay, madulas ka dyan. Boracay. At timingan pa talaga na ulan ang punta natin. Nung mga nakarang araw, okay na eh. Parang simula nung October, okay na eh. Ngayon, ulan-ulan na naman. Natsempuhan lang talaga na merong bagyo. So, expect na natin na buong Boracay natin. 3 nights lang naman kami dito. Expect na natin na maulan talaga. Hello. Ayan, dilim na. Hello. Nandito si Daddy. Barilil mo yung gapura. Video. Video. Hello, si Gray Gray. Nandito kami ngayon sa Caninderia. Nakita lang namin ito sa TikTok. Mura daw yung mga pagkain dito. Along the main road to. So, galing dun sa Henan Garden. Parang mga 5 minutes lang na lakad. Pagkalabas sa kanto, kaliwa. Tapos dito lang, along the highway lang. Ito yung mga ulam nila. Maraming choices. Kalyo, stir-fried veggies, merong pininyahang manok. So, ito yung mga in-order ni Daddy. So, ito, isang ulam and isang rice, 100. Yan, 100 din yan. Tapos, may combo sila ng gulay, tsaka meat, 150 naman to. So, total is 350. Kasi ito sa bao libre lang. Yan, let's eat!